Ninong? Ninang? Bulalas kong tawag sa kanila sabay lapit para magbigay galang. Kinuha talaga naming major sponsors ang mga magulang ng 4 na kaibigan ni Ricky. Ganoon din naman daw ang ginawa nung kinasal sila Hermon at Dada. Kumusta, Iha? Ang mama mo din. Balita ko nakakalakad na. Masayang bati sa akin ng mama ni Erwin. Mabuti naman po, Nina. Opo, nakakalakad na po si mama. Natutulog po kasi siya ngayon. Ganting bati ko din. Mabuti naman kung ganoon. Sabi pa ng mama ni Louie. Ngumiti lang ako bilang pagtugon. Talagang kahit mayayaman sila ay hindi mga mata pobre, kaya pinagpapala sa mga negosyo. Anong kalokohan na naman ang ginawa niyo? Galit na tanong ng papa ni Louie. Nakaupo na kami sa sofa, paikot sa maluwag naming sala. Feeling ko ngayon naliliit ako dahil mga kaharap ko ay may-ari ng malalaking kumpanya. Sila Ricky ay sa real estate at malls. Si Louie ay sa telephone and internet company. Si Erwin ay sa sikat na wine dito sa Pilipinas. Si Dada kahit may sariling bar ay foods and beverages ang family business at si Hermon at family niya ay may-ari ng isang local TV network. Ninong, hintayin na lang po natin dumating din yung iba para po isang explanation na lang. Nakangawing tugon ni Hermon na tumatayong pinaka-leader sa kanilang 5. Napabuga na lang ng hangin ang daddy ni Louie. Hinihimas naman ng asawa nito ang braso niya. Relax. Konting oras na lang paghihintayin natin. Alo pa nito sa asawa. Hindi na sumagot si Ninong. Maya-maya pa ay sunod-sunod na dumating ang pamilya ni Ricky, mga magulang ni Hermon at asawa at saka parents ni Dada at Mrs. din niya. Bakit mo kami pinapunta dito? Dapat, nagpatawag kayo ng press. Saad ng daddy ni Dada. Walang nakasagot kahit isa dahil mga kinakabahan. Oh, kompleto na. Mag-umpisa na kayo magkwento. Galit pa ding sabi ng daddy ni Louie. Dahil hindi sila kasya sa sala ng bahay na mag-asawa ni Ricky at Marian ay napagpasyahan na sa garden na lang sila mag-usap-usap. Nagdagdag na mga upuan ang kasambahay nila. Kompleto na ang hinihintay. Pati ang mama ni Marian ay nagulat nung lumabas sa kwarto niya na marami silang bisita. Kanya-kanya naman silang beso-besong mag-aamiga. Kaumpok na din nila sa Eden. Ipinakilala muna ni Louie sa parents niya ang dalaga kaya nakakuha na naman siya ng kantsaw sa mga kaibigan. Nahinto lang ng sawayin ng daddy ni Louie. Stricto daw talaga ito sabi ng binata dati. Parang ang nagkaroon sila ng mini reunion. Ibang member ng family na lang ang kulang. Tumikim kunwari si Hermon para mawala ang bara sa lalamunan. Nung tingnan po namin yung copy ng CCTV sa secret room ng library nila Ricky, ay napagplanuhan po namin gumawa ng drama. Para nga po mahuli ang suspect at para po makakuha kami ng malinaw na ebidensya. Although sinash na nga ang suspect namin dahil nakita po namin siyang nanunubok sa kwarto ng library habang nag-uusap-usap po kaming magkakaibigan. Mahabang paliwanag ni Hermon. Sabay hugot ng malalim, tahimik lang kaming nakikinig. Dapat po kasi ay nakabantay siya kay Tita Christine, kaya ano pong ginagawa niya sa library ng mga oras na yun? Sana ipinaliwanag niyo sa amin nang hindi kami naging tanga. Singit na tanong ni Dom. Hindi ganoong kadali. Nakita din kasi namin sa CCTV nung araw na iyon na nasa malapit lang si Nash, kunwari nagpupunas ng mga muebles. Tugon naman ni Dada. Ibig sabihin, palabas niyo lang yung pag-aaway niyo? Wala naman sa secret room si Kuya. Nung nagplano kayo? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Daisy. Natawa naman ang 5 magkakaibigan. Inesmol mo yata ang kakayahan namin. Pabirong sagot ni Erwin. Sa anyas lang ng mga mata namin, nagkakaintindihan na kami. Ganun ang ginagawa namin nung nag-aaral pa kami kapag ayaw namin pumasok sa isang subject dahil ayaw namin sa prof namin. Ang gagawin namin, aacting kami masakit ang tiyan. Kaya ayun, papalabasin na kami ng classroom kasi may inilagay kami mabahong amoy sa may bintana. Kaya ang akala niya, kami yung nangangamoy, kaya agad kami pinapalabas. Natatawang paliwanag ni Louie. Hindi naman kami tatagal sa pagkakaibigan namin kung wala kaming ginawang kalokohan noong araw, no? Pagmamalaki pa nila. Ganon. Sagot ng mamay niya. Inilagay pa sa magkabilang gilid ng bewang ang 2 kamay kahit nakaupo. Ba't talaga naman? Pinagmamalaki niyo pa? Galit na saad ng daddy ni Erwin. Natatawa naman ang mga asawa nila. Dad, mga tito at tita, noon po yun ng college kami. Naulit lang po ngayon dahil may mission kami. Paliwanag pa ni Erwin. Kita niyo naman po, effective ang drama namin. Ano nga bang motibo ni Nash?
at nagawa niya ipamalitan tungkol sa inyong mag-asawa. Ha, Ricky? Hindi naman totoo. Tanong naman ng papa niya. Tinanong na po namin kanina si Nash nung nahuli namin na may kausap siya sa cellphone. Kinukwento sa kausap niya na nagkakagalit na kaming mag-aasawa, kaya inuli namin at pinaamin. Si Doc Carlo po ang nag-utos sa kanya na magmanman dito. Tsaka i-report sa kanya kung ano ang kakaibang nangyayari sa buhay namin ng mag-asawa. Mahabang paliwanag ni Ricky. Napasinghap naman ang mga nakapaligid sa kanila. Yung therapist ko? Bakit naman nasama ang pangalan niya? Takang tanong ng mama ni Marian. Yun lang po sabi ni Nash. Tsaka nung pinapakinggan nga po namin ang boss na kausap niya sa kabilang linya, kabusas nga po ni Doc Carlo. Paliwanag ulit ni Ricky sa bianan. Ano magiging motibo ni Doc Carlos sa paninira sa inyo? Takang tanong din ng mama ni Louie. Hindi po namin alam, Ninang eh. Gagawa na nga daw po ng warrant of arrest sa mga pulis para maaresto si Doc Carlo. Pinapapunta nga po kami sa presinto para magsampa ng demanda sa dalawa. Sabi po namin, bahala na mga abogado namin. Paliwanag ulit niya. Tumangutango naman ang ibang nakikinig. Sino ba itong Doc Carlo na ito? Naguguluhang tanong naman ng mama ni Ricky. Na-research ko na po, ma. Carlo Ventura, anak nila Ginoong Carlito at Ginang Ruth Ventura ng Hagonoy, Bulacan. Naalala ko pang may nabili tayong lupa sa kanila. Nabanggit po kasi ni Ginoong Carlito dati na pinag-aaway nila magkakapatid ang lupa na iyon, kaya ipagbibili na lang nila para paghatian ng perang mapagbibilhan. Hindi ko po alam kung bakit parang naghihiganti ito si Doc Carlo sa atin. Mahabang eksplanasyon ng panganay na anak ng mga kabantog sabay kibit balikat. Baka ibang nakarating sa kanya kaya ipinagbili yung lupa. Singit ni Daisy. Pwede rin. Mabilis na tugon naman ni Dom. Mas mainam na kausapin niyo yung Doc Carlo na iyon at i-explain niyo o kaya itanungin niyo kung bakit siya naghihigante sa inyo. Mabuti na lang at nakutuban niyo agad. Paano kung kay Marian o sa magiging mga anak niyo siya gumante? Kaya bago-bago niyo palang mag-asawa, problema na agad na sumalubong sa inyo. Concern na payo ng papa ni Hermon. Opo, Ninong. Gusto lang po muna naming makausap kayo at i-explain na acting lang po yung pag-aaway namin. Malaki ang ising sagot ni Ricky na sinundan naman ng tawanan ng apat pa niyang mga kaibigan. Naiiling na lang ang mga nanay nila sa ginawa ng mga anak. Tsaka yung tungkol sa sakit mo, dapat mo yung i-explain na mabuti. Pati tuloy si Marian nadadamay sa paninira. Concern din payo ng mama ni Hermon. Opo, Nina. Mamaya po, magpapapress conference po kami 5 at papakita ko po sa kanila ang medical record ko. Seryosong tugon ni Ricky. Hindi ko po palalampasin ang paninira niya sa asawa ko. Tiimbag pang saad niya. Ay, malalampasan niyo din yung pagsubok na iyan. Basta kapit lang kayong dalawa at magdasal sa nasa itaas. Nagabayan kayo. Payo din ang mama ni Dada. Salamat po, Nina. Sabayan niyo na din ang audition para maging artista na kayo. Pabirong saad ni Rob. Mawawala ng trabaho mga dating artista kapag pumasok pa kami sa showbiz, no? Tugon naman ni Dada. Kunwari pa itong nagpagwapo at may papikit-pikit pa ang mga mata at saka hawiin ang buhok sa may ulo. Naku, biglang lumakas ang hangin. Sagot ang mama niya, kaya napuno ng tawanan ang garden ng mag-asawang Marian at Ricky. Si mama walang tuwala sa anak. Naganda haba-haba pa ang usong reklamo ni Dada. Nagkakamot pa ito ng ulo kaya umugong na naman ang tawanan. Mabalik tayo sa problema niyo. Baka si Doc Carlo din na may pakana ng pagguho ng ginagawang mall ninyo sa Davao. Tanong ng mama ni Erwin. Hindi po, Nina. Yun pong natalo namin sa bidding may pakana ng pagguho. Sinuhulan pong engineer at tauhan namin para po pumalpak ang construction at mag-pulled out ng shares sa mga investors. Nasettle na po iyon, Ninang, bago pa po ako maaksidente. Paliwanag ni Ricky sa ninang niya. Mabuti naman. Wala talaga magandang idudulot yung inggit, no? Saad ng mama ni Louie. Sinabi mo pa, Mare. Tsaka walang lihim na hindi nabubunyag. Tugon ng mama ni Hermon. Kawawa naman mag-asawang ito. Kakakasal pa lang pagsubok agad sumalubong from their honeymoon. Wika ng mama ni Dada. Mabuti na lang at hindi ka pa nagbubuntis, Marian, para hindi maapektuhan ang baby mo sa tiyan mo kung sakali. Nasulit naman po nila, Mama. Ang pulot gata sa Europe. Ewan ko lang po ngayon. Natatawang kantsaw ni Dada at natawa na din ang ibang kasamahan nila. Binti lang ang aksidente sa akin, hindi yun, no? Asik ni Ricky kay Dada. Hinampas naman siya sa braso ni Marian na namumula na ang magkabilang pisngi, kaya umugong na naman ng tawanan at kantsawan sa bahay na mag-asawang kabantog.
Hibad din. Natatawang sabat ni Louie. Wow, anong posisyon yun? Paturo naman. Saad naman ni Erwin. Idol na talaga kita, bro. Wika naman ni Dada. Hindi naman matapos-tapos ang tawanan ng mga taong nasa paligid nila dahil sa kantsawan ng magkakaibigan. Si Ricky naman ay nabugbog na sa kakakurot at hampas ni Marian dahil sa kahihiyan. Inamin naman nila na maloko sila nung nag-aaral pa pero napatunayan naman nila na kaya nilang humawak ng malaking kumpanya. Saksi nga ang mas tumaas pa nilang shares and sales. Akala lang nung iba na hindi nila iniisip ang problema ng kaibigan pero may mga plano na pala sila. Saksi din ang iba, especially ang mga magulang nila kung gaano katatag ang pagkakaibigan nilang 5 mula pa nung high school. Motto kasi nila ay problema ng isa ay problema ng lahat. Kahit iwanan sandali ang pamilya nila at sariling kumpanya, matulungan lang ang kaibigang nangangailangan ng tulong. Halos panawa na ako ng ulirat nang sabihin na magkakaibigan na acting lang nila yung pag-aaway nila at talagang pinapunta pa nila ang mga parents nila para mag-explain sa amin lahat. Nakakatuwa din naman dahil may concern sila sa amin pati kay mama na natutuwa at nakakalakad na. Kaya pinagpapala sila sa kanilang negosyo dahil hindi sila mga mata pobre. Alam naman kasi nila kung paano kami nagkakilala ni Ricky at kung saan kami galing ni mama. Pero natakot din naman ako dahil si Doc Carlo pala ang mastermind ng pagpapakalat ng maling impormasyon na balita tungkol sa aming mag-asawa. Ano naman kaya naging motibo niya at dinamay pa niya si Nash? Pagkatapos kaming paliwanagan ay kumain muna kami. Hindi na nagtawag ng press ang 5 magkakaibigan kahit may-ari sila Hermon ng TV network. Nag-live video na lang sila sa social media account ni Hermon at Dada. Yung kasing tatlo ay wala namang mga social media accounts. Ipinaliwanag nga nilang acting lang ang pag-aaway nila dahil kinutuban na sila kay Nash. Komo nga live ay may mga nagtatanong din sa kanila na viewers na sinasagot naman nila ng tapat. Nandito pa din kami sa garden namin. Nakaupo silang 5 sa may mahabang lamesa sa kanilang harapan. Habang nanonood kami sa kanila, wala namang nagawa ang kanilang mga padre de pamilya sa kalokohan ng mga anak nila na mga CEO kung hindi suportahan. May nagtanong pa nga kung totoo daw ba na nagpakasal si Ricky sa isang serbidora ng kanilang coffee shop. Sinagot niyang nag-asawa siya sa padre nila, hindi sa serbidora. Tinasting pa nga ng mga viewers kung talagang walang sakit sa pag-iisip si Ricky. Nagtanong sila ng tungkol sa science, math and history na nasagot naman lahat ni Ricky ng tama. Lumakad pa nga sa harapan ng camera si Ricky para lang ipakita ang kanyang may bandang binti. Marami pang mga tinanong sa kanila ang mga viewers. Nandoong ano daw ang gagawin sa naglabas ng balita tungkol sa aming mag-asawa. Sinagot ni Ricky na bahala na ang batas tungkol doon pero hindi sila nag-name drop kaya sekreto pa din ang name nila Carlo at Nash sa publiko. Bandang huli ay puro biruan na lang ang ginawa nila kasama ang 5 magkakaibigan at saka mga viewers dahil may ilap nga sa publiko yung 5. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon ng mga viewers na kausapin sila at parang ang fan greet ang nangyari. Marami ding nangihinayang at 2 na lang daw ang binata sa kanila. Tinanong pa nga sila kung single sila Erwin at Louie. Sinabi naman nilang single pero hindi na available. Sabay tingin ni Louie sa gawin namin ni Eden at ngumiti. Katabi ko kasi siya sa upuan, kaya kahit naka-live ay hindi nakaligtas sa kantsawan si Louie sa mga kaibigan. Namula naman ang magkabilang pisngi ni Eden. Naiiling lang ang mga magulang ng binata. Na-curious tuloy ang viewers kung sino daw ang maswerteng babae na nagpapatibok na ng puso ni Louie. Pero wala siyang sinabi. Hanggang sa magpaalam na sila, kahit ayaw pa ng mga viewers. Sinabi lang nilang may importante pa silang gagawin. Pagka-off nila ng phone ay nag-post pa din sila Hermon at Dada ng medical certificate ni Ricky. Mabuti na lang talaga at may mga kaibigan si Ricky na maaasahan. Kung hindi rin kasi sa tulong nila ay hindi namin agad malalaman kung sinong mastermind ng pagkakalat ng balita tungkol sa amin. Mabuti na lang din at very supportive ang kanilang mga magulang. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay nagkanya-kanya na sila ng uwi. Pati si Eden, nagbili na lang na inumin ang gamot ng asawa ko. Kahit sabihin namin na dito na sila kumain ng hapunan na hindi sila nagpapigil. Kaya kami-kami na lang ang kumain ng dinner ng pamilya ni Ricky at kami ni Mama. Pagkapahinga ay nagsiuwian na din sila. Mga inaantok na kasi ang mga anak nila. Ay, nakakapagod na maghapon. Buntong hininga ni Ricky. Paghiga niya sa kama namin, nandito pa rin kami sa guest room. Nagsusuklay na ako ng buhok at nakaupo sa vanity table. Katatapos ko lang siyang linisan. Ako naman ay nag-half bath lang.
Sana na may wala nang dumating na problema. Hindi pa natin na-enjoy ang buhay mag-asawa mula nang dumating tayo. Malungkot ko naman tugon. Wala na yan. Mabilis niyang sagot din. Uy, paano ko naman nakakasigurado? Kontra ko sa kanya sabay higa din sa tabi niya. Basta alam ko. Tugon ulit niya. Tsaka niya iniyakap ang isang binti niya na walang benda. Hanggang sa maya-maya nga ay nakaramdam na kami ng pagod kaya sabay na kaming nakatulog na magkayakap. Pero ang dalangin ko bago kumulan ng ulirat, sana'y maging okay na ang lahat para magtuloy-tuloy na ang pagaling ni Ricky. Pati na ang pagta-therapy niya. Tahimik na humihit-hit si Doc Carlos sa hawak niyang sigarilyo nang makarinig siya ng katok sa pinto ng kondo niya. Kahit nagtataka kung sino ang magiging bisita niya, ibinuksan niya pa din ang pinto. Nagulat siya na 3 mga naka-uniformeng pang-pulis ang bumungad sa kanya. Doc Carlos Ventura? Tanong ng isang napapagitnaan nung dalawa sa pagkakatayo. Ako po yun. Bakit po? Hindi man lang kababakasan ng kaba na tugon niya. Inaaresto ko namin sa kasong paninirang puri sa mag-asawang Ginoong Ricky at Ginang Marian Cabantog sa pakikipagsabuatan kay Ginoong Nash Castro. Mahabang saad ng isang pulis. Ipinakita pa sa kanya ang hawak na warrant of arrest na nakaprint sa puting typewriting. Tumakbo pa siya papasok ng kondo niya at isasarado na sana ang pinto nang mapigilan ng 2 pulis. Como batak sa trabaho ang mga pulis, ay mas malakas sila kaysa sa doktor na medyo maliit ang pangangatawan. Nang makapasok din sila'y hinawakan na siya sa magkabilang braso, sabay lagay ng posas. Wala akong ginagawang masama! Sigaw nito, pumipiglas pa mula sa pagkakahawak nila sa mga braso. Sa presinto kanila magpaliwanag. Tugon ng isang pulis. Wala namang nagawa ang binatang doktor kundi ang tahimik na sumama. Habang naglalakad sila sa lobby ng kondo, pababa nila ay maraming nakatingin hanggang sa makarating sila sa parking lot ng building. Umiiyak siya mula sa patrol car hanggang sa makarating sa presinto. Kinuhanan muna siya ng mugshot pictures at mga fingerprints. Saka ipinasok sa selda, kasamahan ng mga dati nang nakakulong. Naupo na lang siya sa isang sulok hanggang sa sinasariwa sa kanyang isipan kung bakit nga siya napunta sa ganoong sitwasyon. 6 na magkakapatid ang amang niya. Panganay ito tapos 10 naman sila Carlo na magkakapatid. Magsasaka ang mga magulang niya na hindi na nakatungtong sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Siya ang bunso. Dahil sa hirap ay ipinaampon siya ng kanyang mga magulang sa bunsong kapatid ng amang niya. Hindi kasi ang mga ito biniyayaan ng anak kaya nag-ampon na lang. Alam naman niya ang bagay na iyon dahil nag-aaral na siya sa mababang paaralan nang ipaampon siya. Mula nooy guminhawa na ang buhay ni Carlo. Lahat ng gusto niya inabibili nito. Nakakakain sa mga mamahaling restaurant, nakakapag-aral sa pribadong eskwelahan. Kompleto lahat ng mga gamit sa school. Samantala ang mga kapatid niya ay kailangan pa magbanat ng buto para makuha o mabili ang lahat ng gusto. Dahil nga ang tito na niya ang nagpalaki sa kanya ay na-brainwash na nito ang kaisipan ng batang si Carlo. Lahat ng sabihin nito ay ginagawa at pinaniniwalaan nito. Hindi na siya nakikinig sa totoo niyang mga magulang. Hanggang sa mag-aral siya sa Maynila ng medisina. Minsan na lang itong umuwi sa kanilang probinsya. Madalas kasi ay ang mga umampon dito ang pumupunta sa dorm niya kaya hindi na din niya nakikita ang totoong pamilya niya. Umuwi na lang ito sa probinsya nila nang ganap na itong doktor at nalaman nga na naipagbili na ang lupain nila sa Cabantog Builders, ang kumpanya ng pamilya nila Ricky. Sinabi ng amain niya na niloko lang ang kanyang ama kaya nito na ipagbili ang kanilang malawak na lupain. Nung nalaman ng kanyang ama ang maling paliwanag ng kapatid nito dito, ay kinausap siya nito ng sarilinan pero hindi nakinig si Carlos sa amang niya. Bagkus ay pinaniwalaan lang ang sinabi ng kanyang tsuhin at tiyahin na nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Kaya nakabuo siya ng plano na maghihiganti sa pamilya Cabantog. Kaya nag-apply ito sa pag-aari nilang ospital kahit malayo sa probinsya nila. Bumili na lang siya ng kondo nung nahire na siyang isang therapist. Dahil sa maganda at maraming benefits siyang natatanggap sa ospital ay nakalimutan na niya na maghiganti. Hanggang sa makilala niya si Marian. Nabigahan niya siya sa angkin nitong ganda. Mahinhin pa kaya mas lalo siyang nahulog dito. Akala naman niya single ito dahil hindi nagreklamo ng tawagin niya na Miss Aguilar. Ayon sa record ng ina nito na pasyente naman niya. Magkapatid ang kinalakhang ina ni Carlo at nanay ni Ann na asawa ni Dom pero hindi niya ito isinasama sa galit niya.
Kay Ricky lang siya galit dahil ito daw ang nanloko sa kanyang tunay na ama. Kaya nung nalaman niyang asawa pala ni Marian si Ricky, ay mas lalong tumindi ang galit niya sa asawa ni Marian. Kaya nung nalaman niyang nurse ng bianan ni Ricky si Nash, ay sinuhulan niya itong bibigyan ng malaking halaga kapag nakakuha ng ikasisira ng mag-asawa para maghiwalay. Sakto namang kailangan din ni Nash ng malaking halaga dahil sa mga utang ng ina. Marami kasing naniningil at napapahiya na sila sa mga kapitbahay kaya pumayag na siya sa plano ni Carlo na hindi muna nag-isip ng mabuti. Lahat nga ng impormasyon ay nanguha siya para mai-report niya kay Doc Carlo. Pati nga kung paanong nagkakilala ang mag-asawa ay tinanong din niya na baka pinikot lang si Ricky ni Marian. Napadaan lang naman ito sa library at narinig nga niyang usapan ng magkakaibigan. Kaya nakapag-report agad siya sa binatang doktor. Natakot din kasi siya na baka palitan siya nung bagong dating. Akala niya ay nurse din. Pumutok na nga ang balita tungkol sa mag-asawa pero hindi niya alam na iibahin pala ng doktor ang sinabi niya. Pinalala pa nito ang kwento. Lagi nang tumatawag si Doc Carlo sa kanya mula nang pumutok ang balita. Tinatanong kung bakit walang ginagawang aksyon sila Ricky. Nai-report din niya na nag-aaway-away na ang magkakaibigan at mag-asawa. Natuwa naman ito. Nag-deposit na nga sa bank account niya ng 50,000 pesos gaya ng napag-usapan nila. Pero nung huling magre-report siya ay nahuli siya na magkakaibigan. Natrap siya dahil acting lang pala ang pag-aaway nila kaya hindi pa siya nagtatagal na nahuhuli ng mga ito ay nakatawag na agad ng alagad ng batas. Umiiyak siyang lumuhod kay Ricky na patawarin siya. Sinabi nga niya na si Doc Carlo ang mastermind ng kaguluhang nangyayari sa pamilya nila at ni Marian. Noon naman lumabas si Marian mula sa kwarto ng ina. Kahit na anong pakausap niya, hindi siya napatawad ng magkakaibigan hanggang sa dalhin na siya ng mga alagad ng batas sa patrol car nila para dalhin sa presinto. Umaatungol na siya sa pag-iyak pero hindi siya pinapansin ng mga pulis hanggang sa kuhanan siya ng mugshot pictures and fingerprint at ikulong sa selda kasama ng mga iba pa. "Ventura, may dalaw ka!" Sigaw ng isang naka-uniformeng pulis. Tumayo naman ang tinawag at pumunta ito sa pintong bakal. Tinanggal naman ang lock sa gate ng pulis. Sinamahan pa siya nito hanggang sa waiting area. Doon niya nakita ang naghihintay sa kanya. "Anak, kamusta ka na? Sinasaktan ka ba nila dito?" Nag-aalalang tanong ng kanyang tunay na ina. Hinihimas pa nito ang humpak na niyang pisngi dahil hindi siya sanay matulog sa matigas at maduming higaan sa selda. "Inang, amang..." Kahit lalaki, hindi niya napigilang maiyak sabay yakap sa kanilang dalawa. "Anak, ano ginawa mo sa sarili mo? Hindi ka kasi nakinig sa amin." Tuluyang napaluha ang kanyang ina. Niyakap din siya ng kanyang ama. Nanonood lang naman ang mga officers sa kanilang mag-anak. Noon lang naramdaman ni Doc Carlo ang kahulugan ng salitang pamilya. Oo nga at nabibili niya ang lahat ng gusto niya at nakakain ng masasarap na pagkain pero hindi niya naranasang yakapin ng ganito ng tumayo niyang mga magulang. Puro pera lang kasi ang ipinapairal ng mga ito. Kahit nga ang mahalagang okasyong dumaan sa binata ay hindi sila present. Tinatapatan lang ng pera ang mga pagkukulang nila. Kaya sinasabi na lang niya na ayos lang iyon dahil marami naman siyang pera. "Nag-migrate na sa ibang bansa ang tito at tita mo. Dumaan ba dito?" Sumisinghot na sabi ng kanyang ama. "Hindi po." Maikling tugon niya. Hindi na lang niya ipinapakita na masama ang loob niya sa mga nagpalaki sa kanya. Pagkatapos pala siyang i-brainwash ay iiwanan pala siya ng mga ito sa ere. "Hayaan mo anak, kakausapin ko si Ricky. Mabait na bata iyon." Sad pa ng kanyang ama. Hinawakan pa dito ang palad niya dahil pinapakain naman siya ng kanyang ina. Ang mga ito lang muna ang lumuwas ng Maynila para makita siya. Noon lang din niya naramdaman kung gaano kakapal ang kalyo ng ama sa palad nito. Noon lang niya naramdaman ang tunay na pagmamahal ng mga magulang. Talagang nasa huli nga ang pagsisisi. "Huwag na po ama. Haharapin ko na lang po kung ano magiging hatol ng korte." Pigil ko sa ama. Ganoon ba talaga ang pagmamahal ng isang magulang? Handang ibaba ang sarili, mapawalang sala lang ang anak. Samantalang ang dahilan kung bakit ako nandito ay tinakasan na ako. Hindi. Nung binili niya ang lupa natin, sinabi niya lumapit lang ako kapag kailangan ko. Pagpipilit ng kanyang ama kaya walang nagawa ang doktor kundi ang magsawalang kibo.
Nagsisisi patuloy siya dahil matatanda na ang kanyang mga magulang ay binigyan niya pa ng problema. Dapat ngayon nagpapahinga na lang ang mga ito kung binibigyan niya sana ng pera mula sa kanyang sweldo. Naging madamot din kasi ang binata sa kanila. Dahan-dahan lang, sabi ni Marian habang pinapractice ko sa paglalakad ang binti ko na tinanggalan na ng benda. Patuloy pa din ako sa pagta-therapy kay Eden. Dito pa din sa bahay, kapag time na ng therapy ko ay siya na ang pumupunta dahil nga sa binti kong may benda pa noon. Pero ngayon tanggal na. Nagtatrabaho na din siya sa ospital na pag-aari namin kaya pwede siyang umalis kapag time na ng therapy ko. Hindi rin naging madali ang 2 linggong therapy. Minsan kasi nagiging aburido pa din ako dahil sa init ng benda sa binti ko. Kaya sinisigurado ni Maria na nakakainom ako ng gamot on time. Mabuti na lang at maunawain ng aking asawa. Laging naiintindihan ang sitwasyon ko. Sa loob din ng 2 linggo ay marami nangyari. Nagpunta sa opisina ko sa Ginoong Carlito Ventura. Ipinagbigay alam lang sa akin ng sekretary ko kaya pinasundo ko sa driver namin para dito kami makapag-usap sa bahay. Napadalaw po kayo, Ginoong Carlito? Nakangiting tanong ko sa matanda kasama ang asawa nito kahit alam ko naman ang sadya nila sa akin. Pasok po kayo. Alok ko pa at pinapasok sa sala ng bahay namin. Magandang hapon, Ricky. Nakangiting bati na mag-asawang Ventura sa amin. Pagpasensyahan mo na itong nakayanan naming dalhin. Saad niya, may ibinababa kasi mga kaing na naglalaman ng iba't ibang klase ng prutas at gulay ang driver na sumundo sa kanila. Naku, nag-abala pa po kayo. Magandang hapon din po. Asawa ko nga po pala si Marian. Pakilala ko sa asawa kong katabi ko na nakaupo sa sofa. Maganda ang iyong asawa. Magaling ka talagang pipili. Biro na matandang Ventura kaya nagkatawanan kami. Ako po ho ba? Pabiro ding tugon ko kaya nagkatawanan ulit kami. Doon ho tayo sa library mag-usap. Aya ko. Inalalaya naman ako ni Maria na tumayo mula sa pagkakaupo. Sumunod naman ang 2 matanda sa paglalakad namin. Dito po kayo maupo. Saad ni Marian sa pandalawahang sofa pagpasok namin sa library. Inalalaya naman ako ni Marian na umupo sa katapat nitong sofa dahil hindi pa masyadong matatag ang binti ko. Mabuhay pa ako sa pagtayo o paglalakad ng matagal. Narinig namin na may kumakatok sa pinto. Pasok! Sigaw ko. Bumukas naman ang pinto ng library at iniluwan noon si Fe na may bit-bit na tray na may isang bowl na puno ng iba't ibang pastries. 4 na platito, 4 na tinidor, 4 na baso at isang pitcher ng mango juice na nagpapawis dahil sa sobrang lamig. Salamat. Nakangiting tugon ni Marian sa kasambahay namin. You're welcome, ma'am. Mag-ilaw na tugon naman ito at saka lumabas na ng library. Magmerienda po muna tayo. Aloko naman sa mag-asawa. Inabutan ko pa ng platito at tinidor. Si Maria naman ang nagsali ng mango juice sa aming mga baso. Salamat. Nakangiting tugon ni Ginang Ruthie. Kinuha na nito ang iniabot ko na platito at tinidor. Sarap nito. Ikaw ba ining ang nag-bake nito? Tanong ni Ginoong Carlito sa asawa ko. Opo. Maluwang ang iting tugon naman ni Marian. Masarap. Kaya pala hindi ka na pinakakawalan nitong si Ricky. Masarap ka magluto? Pabirong tugon naman ni Ginang Ruthie. Natawa naman kami mag-asawa at saka nagkatinginan. Kinindatan ko pa siya kaya namula ang kanyang magkabilang pisngi. Close naman talaga ako sa pamilya Ventura dahil nga sa maganda ang location ng lupa nila. Kaya halos araw-araw akong nasa kanila. Maganda kasing tayuan ng subdivision. Pumayag lang silang ipagbili sa amin ang lupang pinagkakagalitan pala nilang magkapatid. Napalapit na din ako sa mga anak niya na maagang nag-asawa yung iba. Kung siya daw talaga masusunod ay matagal na niyang ipinagbili ang lupa na iyon. Kaya lang ay gusto daw kami ng bunso nilang kapatid. Yun ang umampon kay Carlo. Napapayag din nilang ipagbili ang lupa dahil pirma na lang pala nito ang kulang. Pero may kondisyon si Mang Carlito na kami lang at asawa niya nakakaalam. Pumayag naman ako sa kondisyon na mag-asawa. Pareho naman kasi kaming makikinabang sa hiling niya. Ang gusto lang naman ni Ginoong Carlito ay bigyan ko ng magandang trabaho ang mga anak niya sa mall namin. Meron kasi kaming mall sa kalapit bayan sa probinsya nila. Agad naman akong pumayag. Sinabi ko din na kung may kailangan pa ay huwag mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Binigyan ko pa sila ng calling card ko.
Na-hurt nga ang mga anak niya na nasa tamang edad na. Yung iba'y ayaw magtrabaho dahil wala pa daw may iwan sa maliliit nilang mga anak. Kaya kapag umaani sila ng mga gulay o namumunga mga puno ay dinadalhan ako sa opisina ko. Kaya alam na nila kung saan ako pupuntahan kapag kailangan nila ng tulong. Lumapit din sila noong naoperahan dahil sa sakit ang kanilang apo. Ipinakuha ko agad sa ambulance ng ospital namin na pinagtrabahuhan nila Doc Carlo at Nurse Nash. Gumaling ang bata na wala silang ginastos kahit na piso. Kaya laking pasasalamat nila sa amin at sinabi ko pa na basta kailangan ng tulong ay huwag silang mahihiyan lumapit sa akin. Hindi ko naman nakalain na mas may hihigit pa pala doon na hihilingin nila. Kami hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Ricky, Marian, alam ko na alam nyo na kung bakit at ano ang sadya namin sa inyo mag-asawa. Wika ni Ginoong Carlito pagkaubos ng kinakain namin na pastries. Maluha-luha pa nga ito. Nagkatinginan muna kami mag-asawa. Hindi ko po alam na anak niyo si Doc Carlo. Tugon ko pagkatapos kong mag-alis ng bara sa lalamunan. Siya po pala ang sinasabi niyo na pinaampun niyo. Dagdag ko pang sabi. Oo, kahit naman ganoon ang batang iyo'y mahal pa din namin. Kahit minsan ay hindi nakikinig sa mga payo namin. Tugon ni Ginang Rudy. Alam ko magiging tatay ka na, Ricky. Maintindihan mo kung makikiusap sana kung iatras mo na ang kaso laban kay Carlo. Kakapalan na namin ang aming mga mukha sa paghingi ng despensa. Na-brainwash lang siya ng amahan niya, kaya nagkaganoon ang batang iyon. Paos ang boses na sabi ni Mang Carlito nung magsalita ulit ito. Sabay pa kaming napabuntong hininga ni Marian. Nagtatanong na tumingin naman ako sa kanya. Maya-maya naman ay tumangutango ito at saka matamis na ngumiti sa akin. Malalim ulit ako na pabuntong hininga. Sige po, tatawagan ko si Chief para iurong na ang kaso laban kay Carlo. Pilit ang iting tugon ko. Ano ba naman iyong paninirang puri ni Doc Carlo sa pinagsamahan naman namin ni Carlito at Aling Ruty. Mainam na din naman at nailabas na sa publiko ang relasyon namin, kahit hindi sa magandang paraan. Dahil din naman sa nangyari at pag-live namin magkakaibigan ay mas dumami pa nga ang nag-invest sa mga kumpanya namin. Tapos, tumaas pa ang sales.